Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man lang in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matino pa ba ang presidenteng ito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now, no? Kasi hindi mo binigyan ng right ang aming pastor, wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor, binaboy mo ang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhay nyo, napatay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo. Kasi wala nang, nakatali ka na sa Amerika. Sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa Maisog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. So ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole kingdom nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon, ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole kingdom nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Dito sa mga nakikiisa sa ating comment section, na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bubomba ng tubig, babarinin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito,
Ito na to mga kababayan, ito na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay malwa, maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magdanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. Na po biruing malalyari. And to our listeners of Suarasug Media, also known as Sunshine Media Network International. Muli po kaming sumasaimpapawid sa iba't ibang kaparaanan upang manawagan na magkaisa ang Pilipino para isuka ang nakakarimarim na rimeng ito. Panahon na para tumindig tayo. Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Marami ang gutom. Alam ko, marami. Yung mga kababayan natin, kanina pa nagpaparating. Sa mga taga Batangas, mga taga Malabon, sa lahat po ng inaabot ng ating pagsasaimpapawid ngayon. Ulitin po namin. Itong mga pananakot, ako'y nagitla eh. Alam nyo naman, ako'y palabiro. Pero nung makita ko itong lahat ng mga sinasabing gagawin nila oras sa paglusob nila rito na wala nang kikilalaning batas, na ultimong mga pasaring, ewan ko kung saan nang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo. Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. Meron ka pong magagawa, Marcos. Panindigan mo ito. Kasi kung ipagpapatuloy ni terorista ang pagsugod dito, hindi po ibibigay ng KOJC. At kung tutuluyan mo yung mga sinabi ko, medyo hindi po maganda ang mangyayari dito. Kaya po, Marcos, pumagitna ka. At kung hindi, bukas kita sa Malacanang. Huwag na po nating paabutin doon. Awatin mo na ang iyong kampon. Dahil ikaw ang presidente, may magagawa ka. Be strong. Dapat ka nang manindigan kung kaya mo. And as you have also mentioned, this is brinkmanship. This government is using fear and intimidation. Nakikipag-negotiate sila, pero tinatakot nila tayo para pumayag tayo. Para mahulog na naman tayo sa kanilang patibong. So, hindi na. You have pushed us to the limit. You have pushed us to the brink. Kung sino ang unang kukurap, you want us to back down, you will fail. Hindi talaga kami magbaback down. Kasi alam namin kung anong tinatayuan namin. Nagkamali talaga kayo ng hinarap. Nagkamali kayo ng... Because you have insulted the God that we are serving. You have taunted, you have defied the God that we are serving because you have also insulted His appointed Son. Tama ba ang narinig natin? Appointed son daw. Pero takot humarap sa kaso. At duwag humarap sa pinupukol na aligasyon. Sabihin ninyo na duduwag na ang pastor ninyo at ayaw niyang malaman ninyo ang kanyang mga ginawa. Ang akala namin appointed son of God siya bakit hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos? Di ba sabi ng Diyos sa Juan Kabanata 8 versikulo 32 na the truth will set you free?
So doon pa lang hindi na siya sumusunod sa utos ng Diyos, malalaman ba ang katotohanan kung sige pa rin siyang tago? 'Di ba? So malinaw na peking appointed son of God yan, or bulaang propeta. Anyway, mabalik tayo sa sinasabi nilang people power. Kung matatandaan po ninyo na nagrally noon ang mga taga-sunod ni Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, at take note, nanawagan din sila ng kagaya ng ganito, pero ilan ba ang dumating? Ito panoorin po ninyo. Wow, ang dami naman nila, hindi na magkasya ang mga tao sa Liwasang Bonifacio. Yan ata yung sinasabi nilang 8 million na member. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ang unggoy, uminom na to. Grabe, ang dami talaga. Sa ganyang dami ng tao, mapapababa talaga sa pwesto si Marcos Jr. Iwan ko sa inyo. Isuko na lang ninyo si Kibuloy para matapos na ito kasi in your dream talaga na mapapababa ninyo si Marcos ng ganyang kadaming tao. Sa totoo lang. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.